So, hi guys! Nandito na naman ako sa mga messages talking and may matututunan din tayo. Kasi isa din to yung dahilan kung bakit hindi tayo mag-perspire. Parang pwede dahil sa hard work pero mawawala din yan. Alam niyo yung yung tao na ang gusto siya lang ang tumaas pero naparamdam sa kanya yung tumaas siya pero lalong gustong-gusto niyang siya lang ang tumataas. Isa yun sa mga taong hindi magpo-perspire. Pwedeng sabihin mong nag-perspire, andun na yun, pero hindi permanent, lalong-lalo kung sabihin mo ng ang business mo is paupahan or kahit anong klaseng business or yung business mo is ang preacher or yung professions. Pwedeng sabihin mong andun yung pangalan mo, pero meron pa ring sitwasyon na makakapagpalabas kung sino ka, kung anong ugali mo, kung anong baho mo, kung lalong-lalo kung wala kang accountability. Pwede kang habulin kahit nag-accountable ka, pero hindi ka natatakot. Pero mapapansin mo yung taong natatakot kung alam niyang may bad consequences or bad karma na nararamdaman niya. Hindi man siya maniniwala pero nakita niya na na-experience na niya, naaaninag niya, na o-observe niya. Pero ayaw pa rin maniwala. Kiber na tayo doon, hindi na natin problema. Kasi through their own action, sila na yun. Silang may desisyon para mag-isip noon, magsalita, at gumawa pa ng actions na gagawin. So, doon tayo sa accessing your one of the message. Nilagay ko yung message sa comment section, yung link na sasabi ko. Dumating kasi to sa intuition ko. Naniniwala ko, pero mas lalo akong naniwala nung dumating yung message to. Kaya nga sabi nila, gets what resonate and don't get what doesn't resonate, I mean. Kasi hindi lahat naman ng message doon is kwan. Sila is tagabigay lang naman ng messages. Pero pag synchronize siya, sumakto sa dumating na message sa'yo, wala na. Kaya nasabi kong may mga tao talagang gusto lang sila ang tumaas. Well, tingnan natin, andyan naman ang bad consequences or bad karma para maranasan nila yung mga hindi nila magandang ugali, pag-iisip, pakiramdam. Kasi isang part ng jealousy din yan, greed. Hindi lang jealousy, envy, greed. At sa lahat ng mala boss ka man, empleyado, or mamamayan sa isang community, any kinds of community, mararanasan natin yan. Kahit sa loob nga ng church, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong ugali na sasabi nila na masamang ugali. Depende na lang sa tao kung kaya nang i-control, kaya niyang pagsabihan sarili niya, kaya niyang i-accountable yung part na yun na dumating sa kanyang isip, tapos sinabi pa niya, and parang may gusto niya pang gawin. Mas okay pa yung mga ganun na tao. And pagsasabihan yung sarili na, sarili niya na, huy, self, ano ba yung pinag-iisip mo? Hindi maganda. So mag-ingat-ingat tayo. Grabe yun. Invasion of privacy actually yun. Yung kailangan pang i-access yung account. Ito yung sinasabi ko. Sinabi niyang message. Kasi dumating din sa intuition ko yun. Weird. Kung merong ngang ganun, anong pakialam ba niya? Anong pakialam nila? Bakit gusto lang nilang sila ang nagkakaroon ng ganun? Hindi ko talaga naintindihan yung mga ganung tao. Diba kahit sa pagiging matalino, sa pag-iisip ng tama, pagdedesisyon ng wise, may mga taong gusto nila sila lang, hindi lang tungkol sa pera, spiritual din. Sa mga ugali, ability, personality, characteristic, meron din yan. Hindi kasi natin nakikita yung ugali na sasabi nila eh. Mostly, nakain na tayo ng materialistic world, kaya yun lang ang nakikita natin kung sasabi nilang greed, corruption. Ay,
agad-agad na sa isip is about pera. Hindi natin nakikita yung ugali, personality, characteristic. Yung me, id, super ego, pride, ganun. Maniwala na tayo sa mga ganun na part. Kasi kung ikaw yung taong pinapakiramdaman mo lahat, iniisip mo lahat, na bakit ganito, ganyan, may mga question, may mga taong bara ng bara na hindi iniisip yung bad consequences and bad karma. Or kahit kunti, di ba, white lie, minsan napapansin natin yan, kailangan nating i-accountable kahit may rason talaga siya. Lie pa rin yun eh. Pero there's a good reason, kaya nga white lie, pero lie pa rin. I-pray na lang natin sila, sarili natin na hindi maging katulad nila, and naputol yung aking sasabi kasi na-fall ang aking storage pala. And dito ko din i-reveal na kung anong iniisip mo, lalong-lalo kung nagpa-vaccine ka, alam na nila. May something silang nilagay doon sa vaccine na akala nila magkukontrol sa pag-iisip mo bilang tao. Pero hindi nila magagawa yun kasi may sarili kang soul, andyan ang creator, and pwede na meron siyang kapangyarihan na pwede niyang gawing hindi mangyayari yung gusto nila. Pero pwede niyang panatilihin na i-allow yung something na yun para gamitin din at patunayan na andyan talaga siya. Na ating ama or ina, ang Diyos. Kung di rin ako naniniwala nung sa part na yun, pero ilang beses kong napatunayan na meron talagang part yung binigyan nilang jobs nung pandemic. Jobs ang tawag ko na lang. Once na, kaya mag-ingat-ingat sa iisipin. Kasi isa rin yun sa dadagdag sa intuition natin na parang may naaaninag tayong parang energy na we are one as energy. Parang ganun na rin yung ano nun. So parang minsan maaaninag mo din yung iniisip ng ibang tao dahil doon sa iwan ba natin kung machine device something kasi parang yukos. May nakita akong ganun na para siyang mucus and nagpo-crawl siya. Tapos, pwede nilang gamitin para mag-repair ng electric wire or something. May nakita akong ganun na post sa social media. Hindi ko ba alam hindi ko na malala kung TikTok or Facebook, pero mas malakas yung TikTok. Kasi meron din dumadaan pa rin na message na hindi lang isa, dalawa, na someone is planning to harass you. Yun, yung invasion of privacy. Hindi nila alam ang boundaries and limitations nila. Hanggat hindi nila malalaman yun at i-accept na may boundaries and limitations ang isang tao, paulit-ulit yan na test na darating sa kanila hanggang makaano sila ng yun talaga, consequences, bad consequences, karma. Pwedeng makakasalamuha sila ng sarili nilang at mas worser pa na monster. Ano ba yung monster na sabi ko? Tao na gagawa sa kanila, magmi-mirror ng katulad nila. Tapos mamaya, hindi man iiyak pero i-stress, depress na naranasan nila yun. Kaya mag-ingat tayo. Pero meron talagang hindi natin maiwasan na mararanasan ng mga taong gustong mamuhay ng matiwasay, ng iniisip yung gagawin muna nila sa kapwa nila. Yun yung alam nila ang boundaries and limitations ng isang tao bago sila gumawa ng hindi natin may iwasan yung pag-iisip. Kaya nga andyan yung accountability. Bago sila magsalita at bago nila gawin. Yung pagiging abusado, user, ganun. Yan ang alam ang limitasyon in boundaries. Ang hindi alam ang limitasyon in boundaries is kahit hindi mo ma-explain na kasamaan, magagawa nila. So sana may naiintindihan din kayo. So parang negative sa ibang tao to, pero sa akin positive. Mga ganitong
Actually, ang gustong-gusto kong naririnig kasi may natututunan ako. At parang may ting, oo nga no, kaya kung ako ang makakaranas, tignan ko mabuti para magiging precocious ako lalo. Magiging observant ako lalo. Magiging, kasi alam mo na ang forgiveness. Pero ipapaalala sa'yo na, oo, pwede ka mag-forgive, pero watch out. Yan ang sinasabi kong, tingnan mo yung kwan. Ano ba yung sinabi kong word? Nakalimutan ko tuloy. Yung boundaries and limitations. Hindi yung isang word pa. Basta yun. Yung limitasyon. Alam mo yung limitasyon mo. At limitasyon ng ibang tao. Pag alam mo yun, actually, alam mo na ang proper manners, characteristic, yung attitudes. In short, ugali sa harapan ng ibang tao. Bilang isang babae, alam mo naman yung manners and good conduct and characteristic, di ba? Pag nakadress ka, huwag kang titihayan na makikita ang panty. Hindi lang ganun. Meron pa. Yung bilang isang babae, dapat mag-akas talagang babae. Bilang isang lalaki, yung mag-aakat bilang isang talagang lalaki. Hindi yung taga-abuse ng isang nila lang. Mostly yun yung ano ng mga lalaki. Ang dami-dami nating rape case, issue ng ano, nang iiwan ng partner nila, papalit-palit. Number 1 na narinig natin is mga lalaki. Pero ang laging lumalabas na may gumagawa is babae. Sabihin na lang nating parehas. Pero pag iaano natin, kasi ang talagang naproprotektahan noon pa hanggang ngayon is ang gender na male. Kaya kukunti na lang ang male na okay. Kaya papaalala ko ulit, in the end of time sa Bible, all men. Men yung nakalagay doon ha. Man, kung man siguro, ihawak niya ang bilang isang babae at lalaki. Yun yung hindi naintindihan ng iba about sa man, yung M-A as in apple tapos N. Whether it is woman or men. Pero men, sabi niya is became selfish. And nakikita natin ngayon yun. Aminin man nila or hindi, ganun talaga. Pero hindi naman lahat yun ang nakikita natin. Meron din tayo nakikita kung ganun sila dati, parang nababangon yung totoong pagkatao nila as being true men or yung lalaki, yung matured na men. Hindi lang yung iniisip nila yung identity nila bilang lalaki, pero naiisip din nila yung paligid nila, yung kapwa nila. Para hindi na nila ma-step below the belt na sasabi nila, yung limitation and boundaries. Kasi alam natin, kukunin ko ulit yung example na sexual harassment. Yung, alam nila yung boundaries nila doon sa part na yun. Kasi kilala natin yung mga lalaki na hindi nila kayang i-control. So, kailangan as lalaki, pag mahilig ka nun, kailangan may partner ka. Pero pag mature ka naman, para si Jesus Christ na di kailangan meron. Kaya mo. May partner ka man, maisip mo yung pamilya mo. So, hanggang dun na lang. And sana nga, bilang hindi lang lalaki, pero bilang isang babae. Kasi minsan, yung immaturity din nating babae, ang nagpapahamak sa both gender. At minsan ginagamit pa ang beauty, body, lalo pag maganda. And gagamitin pang akit para kunin ang gusto. Yun din ang pinaglalaban nila, di ba? Yung mga girls na digger. Kung yung girls pinaglalaban nila yung respeto, yung isipin naman nila ang partners nila. Kung may partner,
pamilya. Pero yun din pinaglalaban ng mga lalaki. Same lang, di ba? Kung walang mag-stand na baguhin yun, ikat yung cycle, walang mangyayari. Kundi wish lang ng wish. Pati yung, ito rin yung explanation ng dapat alam mo yung responsibility mo. Bilang yung gender, isang tao, tapos sa kapwa. Or sa yung professions, which is the business, kung anong professions mo sa trabaho mo, or sa isang community, etc. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share, and comment down.